Luka Daan agad na nag-activate ng kanyang chi, mabilis na umakyat sa puno, ginagamit ang mga dahon upang itago ang kanyang katawan. Sa pamamagitan ng mga puwang ng mga dahon, nakita ni Luka Daan ang higit sa 10 tao na dahan-daang pumapasok sa hardin. Sa masusing pagmamasid, napansin ni Luka Daan na sa higit sa 10 tao sa harap, may 7 kabataan na nasa edad na 12 hanggang 16 na taon na kanyang nakilala. Ang taong nakasuot ng pulang brocade ay ang nakababatang kapatid na may ibang ina ni Luka Daan, 1 taon na mas bata sa kanya, na ang pangalan ay Lucio, na kadalasang hindi pinapansin si Luka Daan. Ang katabi niya na nakasuot ng berdeng brocade, may makapal na kilay at maliwanag na mga mata, na nasa edad na 20, ay anak ng ikalawang tiya, na ang pangalan ay Dagat, at ang pamilya ng ikalawang tiya ay palaging nasa Lok pamilya. Ang iba pang mga kabataan na kilala ni Luka Daan ay mga disipulo ng ilang sangay ng pamilya. Ang Lok pamilya ay isang makapangyarihang pamilya sa martial arts. Ang mga kabataan na lampas sa 8 taong gulang ay pinipili upang dalhin sa Lok pamilya para sa pagsasanay, at ang mga napili ay mga disipulo na may magandang talento, ngunit si Luka Daan ay hindi nagkaroon ng pagkakataong ito mula pagkabata. Tungkol sa mga dalagang kasama sa grupo, nakilala rin ni Luka Daan ang ilan sa kanila. Sa kaliwa, isang dalaga na nasa edad na 19, may mahabang itim na buhok na bumabagsak sa kanyang likod, nakasuot ng mahaba at pulang damit na mahigpit na nakayakap sa kanyang magandang katawan, at may mga maselang palso na may mga magagandang pulse areas. Ang simpleng damit ay hindi sinasadyang nagpapakita ng kanyang marangal na pagkatao, na nagdudulot ng kaaya-ayang pakiramdam sa mga tao. Ang dalagang ito ay kilala ni Luka Daan, siya ay inangkin na anak ni Taiba, na ang pangalan ay Alan, na labis na minamahal ni Taiba, at karaniwang siya lamang ang nagmamalasakit kay Luka Daan sa TINVN, paminsan-minsan ay nagdadala ng kaunting pagkain para sa kanya. May isa pang dalaga sa tabi, na nasa edad na 17 o 18, may gintong buhok na bumabagsak sa kanyang mga balikat, at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maliit na bun. Ang kanyang kagandahan ay naglalabas ng isang marangal na aura, may gintong hairpin sa kanyang buhok, na tila isa ring mayamang tao, at sa kanyang mga dilaw na mata ay mayroong kaunting kayabangan. Siya ay anak na inampon ng matandang Panginoon ng Lok, kahit na hindi siya mula sa Lok pamilya, siya ay may apelyidong Lok at ang pangalan ay Lucio Mahiwaga. Karaniwang hindi pinapansin ni Lucio Mahiwaga si Luka Daan. Tungkol sa iba pang mga dalaga, nakilala rin ni Luka Daan ang ilan, sila ay mga kamag-anak mula sa ibang sangay ng Lok pamilya. Ang mga tao mula sa Lok pamilya na narito, maliban kay Alan na nagdudulot ng kaunting simpatsya kay Luka Daan, ay hindi niya pinapansin. Ang kanyang tingin ay pumasok sa gitnang bahagi, kung saan ang mga tao mula sa Lok pamilya ay nagtipon. May isang dalaga na may magandang mukha at marangal na anyo. Ang dalagang ito ay naglalabas ng aura ng kayamanan, ang kanyang kasuotan ay napakamahal at nagdaragdag sa kanyang kagandahan, na nagdudulot sa mga kabataan ng Lok pamilya na tumingin sa kanya na tila gusto nilang maglaway. Ngayon, si Luka Daan ay nakatuon ang kanyang tingin sa dalagang nakadamit tulad ng isang katulong. Edad na 17 o 18, ang kanyang mukha ay unti-unting namumula, parang bulaklak na cherry na namumukadkad, ang kanyang mahahabang pilik mata ay bumabagsak, kumikislap sa kanyang purong asul na mga mata. Ang kanyang maliit na mukha ay maputi at mapula, ang kanyang maliit na ilong ay kaakit-akit, at ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakatali sa likod ng kanyang leeg. Siya ay kasalukuyang nakasuot ng isang simpleng mahabang damit na may isang mahabang piraso ng tela na nakabalot sa kanyang katawan. Si Luka Daan ay tumingin sa dalagang ito, may kaunting panghihinayang, ang dalaga ay tiyak na isang magandang babae na kayamanan at kagandahan, sa kanyang mukha ay nagsisimulang lumitaw ang mga pulang marka ng kahihiyan, talagang napakaganda. Si Luka Daan ay hindi mapigil ang patuloy na tumingin sa dalagang ito dahil talagang wala siyang katulad ng mga katulong. Bukod dito, ang tingin ng dalagang ito ay hindi rin katulad ng sa mga katulong, sa madaling salita, naramdaman ni Luka Daan na ang dalagang ito ay tiyak na hindi isang tunay na katulong. TIU First Day Dalagang Dako,
sa tingin mo ba ay maganda ang hardin ng ating bahay? Tanong ni Lucio na may ngiti, patungo sa dalaga. Napakaganda. Oh, ito ba ay isang Han-Liu, na matatagpuan lamang sa hilagang dako ng kapatagan? Napakabihira dito sa atin. Ang tinawag na dalagang dako ay malumanay na ngumiti, nakatingin sa puno ng Liu sa harap at nagsabi. Talagang matalas ang mata ni dalagang dako, biglang sinabi ni Lucio, luka daan, at dagat. Narinig ko na ang dalagang dako ay may pambihirang talento sa panitikan, ngayon na ang panahon ay pumasok na sa taglamig, ako'y humihingi ng paumanhin, mangyaring ituro sa akin, dalagang dako. Si dagat ay kumuha ng pagkakataon upang magsalita, tila nais ipakita ang kanyang sarili sa harap ng magandang dalaga. Hindi ko kayang tumanggap ng pagtuturo, kaya't imbitahan si Chuthu Jia. Sabi ni dalagang dako na may ngiti, kung gayon, ako'y humihingi ng paumanhin. Inayos ni dagat ang kanyang manggas, pagkatapos ay huminga ng malalim, nakatingin sa likod ng hardin, agad na nagsabi, Vinthan kan BDC tin KY, Fang Lei Zon Y Suong Ko Ang Di, Look Thursday Hong Ho HUTH Ngoy, Lu Tai Kao KHIHU Cash Lei. Nang matapos ang kanyang pagbibigay, si dagat ay ngumiti ng may kasiyahan, tila ang ginawa niya ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Hik-hik, si Luka Daan na nagtago sa puno ay halos napatawa ng malakas, sa isip-isip niya, sa taong ito, kung anong uri ng tao ang narito. Ngayon, isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae ang nasa hardin, si Alan ay lumapit na may mukhang parang pinipig. No corresponding translation found. Nang matapos ang kanyang pagbibigay, si dagat ay ngumiti ng may kasiyahan, tila ang ginawa niya ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Hik-hik, si Luka Daan na nagtago sa puno ay halos napatawa ng malakas, sa isip-isip niya, sa taong ito, kung anong uri ng tao ang narito. Ngayon, isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae ang nasa hardin, si Alan ay lumapit na may mukhang parang pinipigilan ang tawanan. Hindi masama, hindi masama. Hindi ko akalain na si dagat ay talagang may pambihirang talento. Si dalagang dako ay bahagyang ngumiti, na tila pinuri si dagat, na nagdulot kay dagat na biglang maging masaya, na parang mayroong espirito sa kanyang paglakad. Pagkatapos ay nagpatuloy ang lahat sa paglalakad pasulong, dahan-daang lumapit sa lugar na hindi kalayuan kay Luka Daan, patuloy na nag-uusap ang lahat, paminsan-minsan ay nagtatawanan. Napansin ni Luka Daan ang dalagang nakadamit tulad ng katulong, na tila may kaunting sama ng loob, ngunit ang kanyang mga salita ay may lalim, at sa kanyang mga mata, may kaunting lungkot. Ngayon, ang dalagang iyon ay dahan-daang lumapit, nakatingin sa tanawin ng taglamig, na tila may kaunting damdamin, at malumanay na nag-umpisang umawit. Ang tono ay parang damo at orkidea, na nagdudulot sa mga tao ng pakiramdam na parang nakatagpo ng simoy ng tagsibol, ang mga tao na nagtatawanan, ngayon ay nakatuon ang kanilang mga mata sa dalagang iyon. Pagkatapos ay nagpa-Msin Vin Kuya. Ngayon, ang dalagang iyon ay dahan-daang lumapit, nakatingin sa tanawin ng taglamig, na tila may kaunting damdamin, at malumanay na nag-umpisang umawit. Ang tono ay parang damo at orkidea, na nagdudulot sa mga tao ng pakiramdam na parang nakatagpo ng simoy ng tagsibol, ang mga tao na nagtatawanan, ngayon ay nakatuon ang kanilang mga mata sa dalagang iyon. Pagkatapos ay nagpatuloy ang katulong na malumanay na nagsabi, Han MC Lulay na NHT da, Kik Buang Kuang Traang Holang In, BT Nguyen T na NHT da CM Saturday NT, Loan the Queen Thap, Lunin Fio Fi. Kabanata 15, LNGNGHE Phone Ho Kok, Kong Lam Chu Phone Ho, 2. Nang marinig ng katulong na ito ang kanyang malumanay na pag-awit, si Luka Daan ay nakaramdam na ang mga kilos at galaw ng katulong na ito ay nagdudulot sa kanya ng pagkapuot sa kanyang sarili bilang isang lalaki na naglalakbay sa digmaan ngunit hindi maabot ang antas ng isang babae. Nang marinig ng katulong na ito ang kanyang malumanay na pag-awit, si Luka Daan ay nakaramdam na ang mga kilos at galaw ng katulong na ito ay nagdudulot sa kanya ng pagkapuot sa kanyang sarili bilang isang lalaki na naglalakbay sa digmaan ngunit hindi maabot ang antas ng isang babae. The Queen Thap,
Lunin Fiu Fi, Tho Khu Ko Dim, Hong Luong Quang Triang, Vo Tian Fan Fi, CMT Nyor Ladon, Queen Thank Thin Ha, NGOC Lo Queen Chi, Thip Luyen Thin Nai, Nin Thin Phone Ho Kok, BTT Phone Ho Chu, Tin Hao Dang Non Tai Lang Ho Kin NHU Mong HUYN Phao An Ban CHUYNTHUNTC Diet, BT Nguyen T na NHT The CM Saturday NT. Loan the Queen Tha, Lunin Fiu Fi, Kabanata 15, LNGNGHE Phone Ho Kok, Kong Lam Chu Phone Ho, 2. Tungkol sa pagtingin sa talento ng katulong, hindi mapigilan ni Luca Daan ang pagdilat ng kanyang mga mata, kung sakaling magkakaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap, tiyak na siya ay magtatagumpay sa digmaan ng Holangin, hindi nag-aaksaya ng pagsisikap sa Van City Cage, ito ang tunay na isang lalaki. Muli, nang marinig ni Luca Daan ang pag-awit ng katulong na ito, ang pagnanasa ng isang lalaki ay tila nagliyab pa. Ang katulong na iyon ay nagpatuloy sa pag-awit. BTT Phone Ho Chu, Tin Hao Dang Non Tai Lang Ho Kin NHU Mong HUYN Phao An Ban CHUYNTHUNTC Diet. No corresponding translation found. 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 NGHU, si Luyen Ton Minvu, Phone Ho TNTHT, Thai ng HA nga NHT Kok Thin Hong Dialaw. Sa puntong ito, ang mga kilay ng katulong na ito ay bahagyang kumunat, nagsasalita tungkol sa mga tao na maaaring magdulot ng pagnanasa sa isang babae, na tila hindi maabot ang damdamin. Isang malumanay na tinig ang narinig mula sa unahan. NHT Kokong HU. TRINNHIU The Gian Ion. NHT Batayba. Nan on Van the Think Hawaii. Hindi linang LIU Vuda. Han Triet NHT The Lunhoy. TM Lin CMHUYN Balon Tam Thin Hong TRNCNCN. KYC Chuak Phuong Vang Tik Tan Phuong. Then Phu Bansin Ion. TUHUNG Bansin Lansan. No corresponding translation. No corresponding translation. No corresponding translation. No corresponding translation. Maaari lamang akong gumamit ng isang patak ng luha ng panahon para sa iyo na sumayaw ng kenkwa, dahil nais kong gamitin ang buong buhay ko para sa iyo na makipag-agawan sa mundo. Isang kaunting labas ng mundo, 100 taon ng hardin, ang mga bulaklak ay nahuhulog na maliwanag sa malalayong abot ng langit. Milaypad at ang mga bato ay tumatakbo, ang gintong liwanag ay kumikilos sa asol na langit, ang pagpatay ay umuugong sa buong mundo, ang buong lungsod ay usok at apoy, ang dugo at luha ay bumabagsak, ang mga pilay ay nakasakay sa kabayo na may basag na baluti, ang malalayong abot ng langit, umaasa lamang na magbago ang mundo, para sa iyo na dumating sa buwan ng Pebrero. Ang sutla ng bakal ay walang hanggan, ang anyo ay nakakaakit ng bansa at lungsod, ang mga ideya ng hangin at bulaklak ay napakaganda. Maaari lamang akong gumamit ng kalahating oras ng insenso para sa iyo na tumugtog ng kalahating piraso, dahil nais kong gamitin ang buong buhay ko sa magandang tanawin ng tagsibol kasama ka na maglakbay sa malalayong abot ng langit. Isang kaunting ganito, puti tulad ng nyebe, ang mahika ay dalisay, ang mga bulaklak ng tagsibol ay nagugulo, ang mga bulaklak ay nag-aalay ng kagandahan sa agos ng buhangin, ang mga pilay ay nagdusa ng ilang henerasyon, dahan-daang hinahaplos ang mukha ng bulaklak na may amoy ng kamay. Ang pag-iipon ng buong buhay na pagkahumaling, may tiwala ba sa taong iyon? Maaari lamang akong gumamit ng mga bituin na kumikislap sa panahon upang makasama ka sa ilalim ng mga bulaklak sa ilalim ng liwanag ng buwan, dahil nais kong gamitin ang mga nakaraang taon para sa iyo na gawing nyebe ang hangin. Isang kaunting ganito, kalahating tasa ng liwanag ng ilaw, ang sinaunang Buddha ay kasama, ang buwan ay nagiging liwanag, ang mga bintana ng hangin ay tahimik, ang oras ay isang magaan na aklat na umaawit ng isang piraso, ang gamot ay humihigop ng mainit na pahina, 3 bunot ng itim na buhok, dahil ikaw ay naging kaakit-akit.
Ilang mga bayani ang nababad sa dugo, ilang mga tapat na kaluluwa ang pinatay at inilibing sa ibang bayan, isang H. Ang mga bintana ng hangin ay tahimik, ang oras ay isang magaan na aklat na umaawit ng isang piraso, ang gamot ay humihigop ng mainit na pahina, 3 bunot ng itim na buhok, dahil ikaw ay naging kaakit-akit. Ang pag-iipon ng buong buhay na pagkahumaling, may tiwala ba sa taong iyon? Ilang mga bayani ang nababad sa dugo, ilang mga tapat na kaluluwa ang pinatay at inilibing sa ibang bayan, isang general ang nagtagumpay at libo-libong mga buto ang natuyo, ilang mga puting buhok ang nagpaalam sa mga itim na buhok. Sinasabi lamang na pumasok sa mundo ng mga mandirigma ang henerasyon ko. Ang pagkawasak ay nakalulungkot, ang mga sundalo ay nagsusulat ng mga titik, ang buong lungsod ay usok at buhangin, nakakalungkot kung sino ang naghihintay na naguguluhan. Hindi natatakot sa mga kababaihan na nagdadalamhati, natatakot lamang sa mga bulaklak na nahuhulog at ang mga gitara ay naputol na walang nakikinig. Si Luca Daan ay hindi mapigilan ang kanyang sarili, naisip ang tungkol sa kanyang nakaraang buhay na ginugol ang kalahating oras ng kanyang buhay na walang anumang tagumpay. Dumating siya dito mula sa ibang mundo, ayaw nang maging walang silbi muli. Sa hindi namamalayan, ang dalagang ito ay labis na nagulat, nakabuka ang bibig. Ginoo, talagang may talento, ikaw ay isang tao na may pagnanasa, maaari bang bumaba ka rito upang makilala ng maliit na dalaga? Nang marinig ito, ang mga lalaki at babae sa ibaba ay labis na nagulat. Ang mga salita ni Luca Daan ay mas maganda kaysa sa dalaga, at naipapahayag din ang kanyang kayabangan at pag-ibig. Sa pagpasok sa mundo ng mga mandirigma ay nagbigay ng pangalan, ang pagkawasak ay nakalulungkot, ang pluma ay bumagsak, ang buong lungsod ay usok at buhangin, nakakalungkot kung sino ang naghihintay na naguguluhan. Hindi natatakot sa mga kababaihan na nagdadalamhati, natatakot lamang sa mga bulaklak na nahuhulog at ang mga gitara ay naputol na walang nakikinig. Ito ay talagang isang walang kapantay na obra maestra. Sa oras na ito, lahat ng tao ay nakatuon sa malaking puno, hindi alam kung sino ang nasa itaas ng puno. Sa grupo ng mga dalaga, si Alan ay may nakakamanghang anyo na nakatingin sa malaking puno. Ayon sa kanyang kaalaman, sa mga kabataan ng pamilya Locke ay wala ring kasing galing na tao. Talagang hindi mapigilan ang pagputol sa kasiyahan ng dalaga. Ako'y humihingi ng tawad. Sa itaas ng puno, hindi maiwasang ngumiti si Luca Daan, hindi niya akalain na sa isang saglit ng kawalang ingat ay nailantad ang kanyang kinaroroonan, na nagdulot sa kanya ng matinding sitwasyon. Napilitan si Luca Daan na sumandal sa katawan ng puno, nanginginig na bumaba, na sa paningin ay tila napakahirap. Gusto rin sanang bumaba ng may estilo si Luca Daan ngunit sa ngayon ay hindi pa siya makapagpakita ng kanyang pagkatao bilang isang Vogia, kaya't kailangan niyang magpanggap na nahihirapan sa pagbaba. Ang mga kabataan dito ay mga tao na nag-aaral ng martial arts. Ayon sa kaalaman ni Luca Daan, sila ay mga may magandang talento mula sa Lockgia. Bagaman nasa 16 o 17 taong gulang lamang sila, dahil sa pagsasanay mula pagkabata ng Lockgia, higit sa kalahati sa kanila ay naging Vusi na. Lalo na si Alan, kahit hindi siya isang dugong Locke, mula pagkabata ay paborito ng kanyang tiyuhin, may napakagandang talento. Sa taong ito ay 19 na siya ngunit nakarating na sa antas ng Vusu, siya ang kilalang batang henyo ng Lockgia. Sa harap ng mga martial artist, alam ni Luca Daan na kung mananatili siyang tahimik ay walang problema, ngunit sa sandaling gumamit siya ng Chine Key, tiyak na matutuklasan ang kanyang pagkatao bilang Vogia, at sa oras na iyon, ito ay magiging masama para sa kanya at walang kapakinabangan. Luca Daan, ikaw ba yan? Bakit ka nandito? Ito ba ay lugar na maaari mong puntahan? Nang makita ang paglitaw ni Luca Daan, agad na nagbago ang mukha ni Lucio, lumabas ang paghamak at galit sa kanyang mga mata, dahil sa mga nakaraang pagkakataon, nakuha ni Luca Daan ang hindi kaunting katanyagan mula sa kanya. Thudo, bakit ka nandito? Nang makita si Luca Daan, labis na nagulat si Alan ngunit mabilis na naibalik ang kanyang anyo, lumapit sa tabi ni Luca Daan. Thudo, bakit ka nandito? Nang makita si Luca Daan,
Labis na nagulat si Alan ngunit mabilis na naibalik ang kanyang anyo, lumapit sa tabi ni Luca Daan. V. Songtai, nakita ko ang ibon sa puno kaya umakyat ako upang tingnan, hindi ko akalain na nandito rin ang lahat. Walang magawa si Luca Daan, sa mga narito, siya lamang ang nagbigay pansin sa mga sinasabi ni Alan. Kabanata 16, tinitingnan ka na may kaunting kinabukasan. Tahimik na sinuri ni Luca Daan ang mga narito sa pagkakataong ito, tila ang kanyang paglitaw ay nagdulot ng takot sa mga tao sa Lokjiya. Kanina, sa mga mata ni Lucio Mahiwaga ay may isang sulyap ng pagkahumaling, ngunit nang makita siyang lumitaw, agad na naging masama ang kanyang mukha. Sa mga maliliit na pagbabagong ito, hindi na pinansin ni Luca Daan, ayaw niyang masyadong makialam sa Lokjiya. Isang araw, kapag siya ay may kakayahan na, dadalhin niya ang kanyang ina palayo dito, wala nang anumang halaga ang Lokjiya sa kanyang isipan. Nakakatawa, taglamig na ngayon, saan ka makakahanap ng mga ibon? Karaniwan, hindi naman gusto ni dagat si Luca Daan, ngunit nang makita ang biglaang paglitaw ni Luca Daan na umagaw ng kanyang liwanag, lalo pang lumala ang kanyang mukha. Kung hindi dahil nandito si Tia Binibining Dalisay, tiyak na pinagsasampal na niya si Luca Daan. Sa puno ay may mga ibon ngunit natakot ang mga ito sa Vintan Can DCBDC10KY. Ang taglamig ay nagdala ng saya sa tagsibol, lahat sila ay tumakas. Mahinang sinabi ni Luca Daan. Nang marinig ang sinabi ni Luca Daan, maliban sa katulong na may maraming pulang tuldok sa mukha, lahat ay tahimik na tumawa. Kasama na si Alan, ngunit may kaunting pagdududa siyang tumingin kay Luca Daan, tila naramdaman na may kakaiba sa kanya ngayon kumpara sa dati. Pasensya na at naistorbo ko ang kasiyahan ng Ginoo, Polem. Hindi pinansin ni Luca Daan si Dagat, muling humingi ng tawad sa katulong at pagkatapos ay inangat ang kanyang manggas, ngumiti ng may kayabangan habang umalis, hindi malaman kung ito ba ay pang-aasar o paghamak kay Dagat. Sa oras na ito, ang katulong ay nakatingin kay Luca Daan, sa kanyang mga mata ay biglang lumabas ang pagkalito. Sino kaya ang taong iyon kanina? Tanong ng katulong habang nakatingin sa direksyon kung saan nawala si Luca Daan. Siya, isa lamang siyang katulong, hindi naman siya makapag-aral, isa lamang siyang bulok na kahoy. Siya, isa lamang siyang katulong, hindi naman siya makapag-aral, isa lamang siyang bulok na kahoy. Agad na sumagot si Lucio. Lucio, bakit mo sinasabi ang tungkol sa iyong kapatid na ganito? Sa kabila ng lahat, si Luca Daan pa rin ang iyong kapatid. Nang marinig ang sinabi ni Lucio, agad na nagkunot ng noo si Alan, pagkatapos ay ngumiti at sinabi sa katulong. Siya ang anak ng Apo Timog, ang pangalan niya ay Luca Daan, dahil sa ilang espesyal na dahilan kaya. Sige. Ipagpatuloy na natin ang ating paglalakad. HMPH. Nang marinig ang pangaral ni Alan, hindi na naglakas loob si Lucio na magsalita pa. Umuungol siya ng malamig. Kahit hindi siya dugong-lok, mataas ang kanyang katayuan sa Lokjiya. Kahit ang matandang patriarka ay labis na nagmamahal sa kanya, hindi siya naglakas loob na hamakin siya. Luca Daan. Nakatingin sa direksyon kung saan umalis si Luca Daan, mahina niyang binanggit ang kanyang pangalan. Lik ni Luca Daan mula sa hardin, sakto niyang nakatagpo si Luke Munting Puti na tumatakbo papunta sa kanya, masiglang sinabi ni Luke Munting Puti kay Luca Daan. Ginoo, nakita ko si Tia Binibining Dalisay, talagang maganda siya, hindi siya nalalayo kay Tia Alan. Karaniwan lang, ngumiti si Luca Daan, kahit na hindi masama ang hitsura ni Tia Binibining Dalisay. Kung ikukumpara sa kanyang karisma, hindi siya kayang talunin ni Tia Binibining Dalisay kumpara kay Alan. Talaga bang nakita mo na? Sa tingin ko ay talagang maganda siya. Hehe. Ngumiti si Luke Munting Puti at sinabi, sayang, isang anak ng mayaman na tulad niya ay hindi ako pinapansin. Sa halip, sa tingin ko ay hindi masama si Tiu Fui. Ngunit ngayon, isa lamang akong mababang katulong, hindi niya ako pinapansin. Kung ikaw ay kasing taas ni Lucio, mabuti na lang, susundan kita, tiyak na makukuha ko si Tiu Fui. Tingnan mo, ganyan ka lang kababa ang iyong kinabukasan. Pinagmamasdan ni Luca Daan si Luke Munting Puti, pagkatapos ay kumislap ang kanyang mga mata.
G. Masaganang pagkain at inumin, at bibigyan kita ng isang anak ng mayaman, hindi, 7 tao, 1 linggo, bawat araw ay ibang tao, hindi na mauulit. Ginoo, ano ang 1 linggo? Tanong ni Luke munting puti na naguguluhan. Ang 1 linggo ay 7 araw. Kinamot ni Luke daan ang kanyang ulo, tila walang konsepto ng 1 linggo sa mundong ito. Ang ganda ng mga sinasabi mo. Kung talagang mangyari ang 1 araw na ganyan, kahit ano ang ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Malumanay na nagbuntong hininga si Luke munting puti, kahit ang kanyang sariling Ginoo ay mahirap pangalagaan, at nag-aalala pa siya para sa kanyang sarili. Mula pagkabata, siya ay ibinenta sa Luke Gia bilang isang mababang katulong, tila wala ng pag-asa sa kanyang buhay. Ngumiti si Luke daan habang tinitingnan si Luke munting puti. Sa Luke Gia, siya ay isang mahina, walang kapangyarihan, si Luke munting puti ay isang matalino at tusong tao. Kung siya ay pagsusumikapan na sanayin siya, maaaring sa hinaharap ay maging isang mahalagang katuwang siya. Dito, si Luke munting puti ay isang taong tapat, tiyak na hindi siya magiging taksil. Sa oras na ito, tiyak na hindi naisip ni Luke munting puti na hindi magtatagal at magbabago ang kanyang kapalaran. Maraming taon mula ngayon, sa buong kontinente ng Linvo, walang hindi nakakaalam na si Luke munting puti ay isa sa mga pinakamahalagang tao sa tabi ni Luke daan. Ang lahat ng mga pangyayari sa hardin ay tila isang maikling tugtugin. Nang bumaba ang gabi, tahimik na pumunta si Luke daan sa lihim na silid sa imbakan ng kahoy. Dumating na si Apo Timog mula pa kanina. Sa mga susunod na gabi, si Luke daan ay patuloy na nag-aral ng alchemy at pagbuo ng kagamitan kasama si Apo Timog, at tungkol sa pag-aalaga ng mga espiritual na damo. Ang lahat ng natutunan ni Luke daan ay purong teoretikal na kaalaman, at hindi siya nakapag-aral ng praktikal. Lubos na naintindihan ni Luke daan ang pagkakaiba sa pagitan ng Lin Jia at Wu Jia. Ang Wu Jia ay nag-aaral ng mga disiplina ng katawan, ang lakas sa loob ng katawan, mula sa mga buto, kalamnan hanggang sa mga organo, upang bumuo ng Chine Qi na nakatago sa Dan Thin. Kapag puno na ng Chine Qi, maaari nang mag-breakthrough. Samantalang ang Lin Jia ay hindi nakatuon sa pagsasanay ng disiplina ng katawan kundi sa pagtuon ng lakas ng espiritu. Ayon sa kaalaman ni Luke daan, ang lakas ng espiritu na ito ay ang lakas ng kaluluwa, o maaari ring tawaging lakas ng isipan, nakikipaglaban gamit ang malakas na lakas ng espiritu. Dahil sa mahigpit na mga kondisyon upang maging Lin Jia, una, ang isang tao na gustong maging Lin Jia ay dapat magkaroon ng lakas ng isipan na higit sa karaniwan ng hindi bababa sa 2 beses. Ang puntong ito pa lamang ay nagdudulot na ng takot at panghihinayang, sa katunayan ay halos imposibleng makamit. Dahil sa sobrang kakulangan ng mga Lin Jia, at dahil sa kakayahan ng mga Lin Jia, ang katayuan ng mga Lin Jia ay mas mataas pa kaysa sa mga Wu Jia. Tungkol sa lakas, masasabi na ito ay pantay, ngunit bawat isa ay may kanya-kanyang lakas, si Lin at si Wu ay may mga kalamangan na hindi rin matatawaran. Tungkol sa pagsasanay ng Lin at Wu ng sabay, kahit na maraming tao ang nag-iisip tungkol dito, ito ay tila isang bagay na hindi posible. Sa loob ng mga Wu, nahahati pa ito sa Mokhi, Tuihi, Hohi, Thi, at Fenghi, 5 pangunahing sistema ng Wu, at ang mga Wu KY ay nahahati rin sa Mokhi, Tuihi, Hohi, Thi, at Fenghi. Kabanata 17, Alan. Si Luke daan, dahil sa maingat na pag-aaral, ay nalaman na ang kanyang pagsasanay sa M2 Lin Wu Kwet ay nagbigay daan sa kanya upang maging isang buong sistema ng Wu. Ano ang tinatawag na buong sistema ng Wu? Ito ay ang pagkakaroon ng sapat na Mokhi, Tuihi, Hohi, Thi, at Fenghi, 5 pangunahing sistema ng kabuoang pagsasanay. Sa pag-alam sa lahat ng ito, si Luke daan ay patuloy na namangha, at mas lalo pang naunawaan ang tungkol sa mga Wu. Kasabay nito, nalaman din niya na ang isang simpleng sistema ng Wu ay maaaring sanayin, at ang kakayahang magsanay ng 2 sistema ay talagang isang henyo, habang ang pagsasanay ng 3 sistema ay para lamang sa mga henyo ng mga henyo. Sa kontinente,
Ang Lin Vo at ang mga Vo na may dalawang sistema ay maaari lamang makatagpo ng isa o dalawang tao. Samantalang ang mga Vo na may tatlong sistema ay wala pang nakitang sinuman. Nente, ang Lin Vo at ang mga Vo na may dalawang sistema ay maaari lamang makatagpo ng isa o dalawang tao. Samantalang ang mga Vo na may tatlong sistema ay wala pang nakitang sinuman. At ako ay isang buong sistema ng Vo. Sa pag-iisip na ito, si Luka Daan ay napapangiti, talagang si Apo Timog ay isang talentado, ang M. Duang Lin Vo Quet ay talagang hindi pangkaraniwan, direktang nilulunok ang mga Yudan, Lindan, at mga Vo, Lin, at maaaring gamitin at makapagpabago, at mayroon pang buong sistema ng Vo, ang M. Duang Lin Vo Quet, kahit na ito ay medyo magastos, ngunit ang mga benepisyo nito ay talagang hindi maihahambing sa mga kakulangan. Sa panahong ito, si Luka Daan ay madalas na nag-iisip ng mga paraan upang makahanap ng ilang daga o maliliit na hayop para pakainin si Tiu Kimza, basta't si Tiu Kimza ay nagugutom. Ito ay lalabas mula sa mangas ni Luka Daan, at mayroon ding isang hindi maipaliwanag na koneksyon na nagpapaalala kay Luka Daan. Kasabay nito, sa panahong ito, hindi nalimutan ni Luka Daan na gamitin ang M. Duang Lin Vo Quet upang i-refine ang enerhiya ng dalawang Lindan sa kanyang katawan. Sa gabi ng ikawalong araw, si Luka Daan ay nakaupo na nakaluhod, ang kanyang paligid ay napuno ng isang manipis na ulap ng hamog, malabo, at may ilang mga kumikislap na liwanag. Sa hindi nakikita, sa paligid ni Luka Daan ay natural na lumitaw ang isang daloy ng hangin na puno ng presensya. Ang matandang tagapag-alaga na si Apo Timog ay nakatingin ng mabuti at patuloy na tumatango, nakangiti. Hindi ko alam kung gaano nakatagal, ang paligid ni Luka Daan ay tila napapalibutan ng hamog mula sa kanyang mga pores at hinihigop pabalik sa kanyang katawan, pagkatapos ay humihinga ng isang hininga ng maruming hangin. Apo Timog, bakit kaya matapos maipan ang buong 2 piraso ng espiritual na elixir, nararamdaman kong ang espiritual na tao ay nasa antas ng espiritual na guro sa ika-9 na antas, ngunit ang mandirigma ay nasa antas lamang ng mandirigma sa unang antas. Sabi ng matandang tagapagsilbi, Apo Timog, ito rin ay isang hindi magandang aspeto ng yin-yang spiritual martial arts. Ngayon kailangan mo lamang maghanap ng paraan upang sumipsip ng demonyong elixir. Ang demonyong elixir ay pangunahing tumutulong sa iyo na itaas ang iyong chi. Kung nais mong makalampas, kailangan mong hintayin na ang antas ng mandirigma ay umabot din sa ika-9 na antas ng mandirigma. Sinabi ko na, maliban kung ang espiritual na martial arts ay sabay na makakalampas. Si Luka Daan ay naglabas ng dila. Mukhang ngayon ay kailangan niyang itaas ang antas ng mandirigma, demonyong elixir, isang piraso ng demonyong elixir, maaari ring maging mahal. Ngayon, kahit na pumatay siya, hindi siya makakabili. Bumili ng mga gamot. Ito ay mga karaniwang bagay lamang para sa paggawa ng unang antas ng elixir, aabot ng mga 20 gintong tanso. Si Luka Daan ay humigop ng malamig na hangin, sa kontinente ng spiritual martial arts. Ang kayamanan para kay Luka Daan ay tila napakalayo. Ano ang 20 gintong tanso, isang mababang antas na tagapaglingkod ng Lok pamilya, kalahati lamang ng gintong tanso sa isang taon, ang mga mataas na antas na tagapaglingkod ay 1 gintong tanso lamang sa isang taon. Apo Timog, maaari mo bang ipahiram sa akin ang 20 gintong tanso? Si Apo Timog ay tumingin kay Luka Daan na may matalim na mata, agad na nagsabi. Bumalik sa silid kapag umaga na, sa panahong ito ay hindi natulog si Luka Daan, dahil ang pagproseso ng elixir sa kanyang katawan ay nakatulong din sa kanyang isip na maging masigla. Si Alan ba, bakit ka nandito ng maaga? Pasok ka rito, malamig sa labas. Sabi ni Luke V. Song mula sa labas. Si Luka Daan ay nag-isip sa kanyang isip, Alan, masyado pang maaga. Nang makita si Luka Daan, si Luke V. Song ay tila mas nagmamalasakit kaysa sa karaniwan. Huwag kang magpasalamat, ako ang ate mo, normal lang na alagaan ka. Kabanata 18, bumili ng mga gamot. Biglang naisip ni Luka Daan, sa nakaraang buhay o sa buhay na ito, si Luke V. Song ang tanging tao na bumili ng damit para sa kanya, at siya pa ay isang babae. Alan,
Kumain na ako ng almusal. Ngayon ay maraming trabaho sa laundry. Kumain ka na kasama si Daan, kailangan kong magtrabaho. Sabi ni Luke Visong, ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaunting kawalang gana. Ito ay gawain na ibinigay ng Apo Timog ng maganda, kahit na ang kanyang katayuan sa Luke pamilya ay hindi mababa, ngunit hindi siya makapagbago. Si Luke Daan ay nakatingin ng mabuti, sa kanyang isip ang buhay ay hindi maganda, bulong niya. Si Luke Visong ay nagsalita, pagkatapos ay binuksan ang basket ng pagkain, at inilatag ang mga pagkaing may magagandang dekorasyon. Daan, may iniisip ka ba? Si Luke Daan ay nagbalik sa katinoan at nagsabi, napakamahusay, hindi katulad ng isang katulong. Mukhang napansin mo rin, ngunit tila mas mahusay pa ang iyong talento, basta't ilang linya, ang mundo ng mga mandirigma ay nag-uudyok, ang mga dahon ng puno ay nabibiyak, ang mga armas at usok ng digmaan, naghihintay sa sinumang baliw. Nagkataon lang na nagkaroon ako ng inspirasyon, basta't nagsalita ako ng walang pag-iisip, hindi ito maituturing na talento. Si Luke Visong ay mahinang nagsalita. Mula sa iyong ipinakita kahapon, alam kong hindi ka kontento na ipagpatuloy ang ganitong buhay, ngunit wala kang paraan upang maging mandirigma at espiritual na tao. Daan, kung sakaling may kailangan kang tulong, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Si Luke Daan ay nag-atubiling sandali at nagsabi, ang kanyang mukha ay may kaunting pagkabahala. Gusto kong humiram ng gintong tanso, hindi kaunti, mga 20 gintong tanso. Sa kanyang kalooban, si Luke Daan ay nananatiling isang tao na may prinsipyo ng pagiging lalaki, na may ulo sa ilalim ng langit at paa sa lupa. Ang humiram ng pera mula sa isang babae ay talagang nakakahiya. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito sa hinaharap, ngunit sa ngayon ay hindi ko pa maipahayag. Si Alan ay nagsabi, sabay ibinigay kay Luke Daan ang isang supot ng pera na may kaunting amoy ng bango, na naglalaman ng 50 gintong tanso. Uunahan ko na, kung may kailangan, huwag kalimutang hanapin ako. Ngunit sa nakaraang pag-uusap, naramdaman niya na ang look na kanyang nakita mula pagkabata ay tila nagbabago. Si Luke Daan ay nakatingin sa 50 gintong tanso sa kanyang kamay at nagbulong. Kumain ka na. Pagkatapos kumain ay sama-sama tayong lumabas. Si Luke Munting Puti ay nagsalita ng masigla. Sige, gusto ko ring lumabas at maglibang. Foxy A Sao Luke Todo Kong Koi Dak Wai Ho Kemo Tieng, TANHUMUN Noi. Todo Kong Ka Ken Fuap, TRN Ton VN Nahi Kong Kong NHO. Do Kong Koi M Rong TM Mat, Daila LNDU Tinhan Di Dao PH Tuki Dentay. Man, MUN Mua NHNGTH Nam Thuk Da Viet Tran GIY, Phi Den CA Hang. DA Theo HIU Biet Kua Luk Thudo. NHNGCA Hang So TH Ban DU Silo. Chuong Labinsyam, GP Lay Thok Si Banglan, Isa. Nu Cien Dan Kwansa. Chi Cien An Mat Dat Titi So TH Nan THY Mo Vailin. Kong Nao Nit V Sinang, Kwa Sa CA Hang Hai BNDUNG So THD Dang Non THY. PHBN Kan, Ravao Kon DUNG Nai Chu Yulalin Gia Vavu Gia, NGU Ibin. Jaya Tri BNG Luong THC Mo Gia Din Bin THUNG Nam Mieng An Dinang Trong NA. DUC Luk Kua Luk Gia. CA Hang Nai Kua Luk Gia Chak Chan Kong So NHNG DUC Luhan CN Nong. Luk Thudu Nan THYTMBIN Thin Bao Mano. Trong 3 NHO Kuahan, Dai. Kong H Dudi. Luk Thudu TRC Tip Divao Thin Bao Mano. Huban Nai. Luk Tiu Bakra Tre DNG Sao Long Luk Thudu. Vithu Gia Nai. Ngai MUN Mua THG Sao. NGHEM Ton Luk Thudu Kilay, THY Hai Daihan An MCGING Now. Hemnay Rangwa I Luk Thudu MC Vao Bo Wai Fok Maluk Visong Chohan, Hon. Ta MUN Mua Mo SDUC Luluyendan. Mo Daihan Lap TC Kong Kin Dien Luk Thudu Valuk TIU Bok Divifya. Mano Manoi Kong Ra Li. Trong Mun Mau Munsak, Nan Bien Tran,
Luxudo so th non ramo s. PHM. Tikwa myqy hang that dai. Nguidndungd luxudo voy molaw. Vu chps la molaw gia mctrung bao. Trong matloy ra vai phn kain kiyo. Luxudo noi. Vn la mun muamo phn. Nong la by gi sonam moy. THUC. Zinthu gia chu. Tadi dua cho ducc. Edem kashki CAU. Luk tiu bok nho giyong kang THNG nan luxudo noi. Dang ken fuak xut hien. Kong fai la ay ka. Chin la thok sibang lan tiu. Hai thu en cham rai divao thin bao mano. Titi kanan vin diu zep hang. CTIU Thursday. Dong mau kong kong te. VMT kong so ne thong min. Look. Hai NTHN sak TANHU kong so chongwa IYMUN. Sao do hai thu en kui. Mola sao. Thok sibang lan tien toy GN look thudo. Mo luong ki NHE. Look na isaw long look thudo la look TIU bok. Nan THY thok CTIU Thursday. Thudo. Tai sao leda. Nong han kong biet so chuyen G Zaira. THM ni. GP thok CTIU Thursday that la tranang HP. Takong dang mua muit luyenche. That kay kwai. Visaw look so gia kong den tiem bon kuwa naman di. Edem tang edem vai PHN may mau. Look so duhoy chumin CUI. Look so gia mua luyenche dan DUC lo. CHNG le look so gia la. Vithu gia nai. DUC lo kuwa nga ICN soroy day. Lin V Thinha. Chuong 20. GP lay thok si banglan. 2. Tontoan. Vu CHPS noi. Thok si banglan NHE noi. Hoara lukthu gia va TIU Thursday la BNGHU. V 30 kimte DUC roy. Ra 30 kimte jaw cho vu CHPS. Tit kiem DUC tam kimte. DTNTIN. LY. LN saw mga ICN mua DUC logi chi CN dua len ba inaira, NHT. Thok sibang lan TIU Thursday to trong tai LY ramo sahi NGOC bai, MT trans sogi. Lukthudo kong kashki, non LY len bai, dai kong kong fai latin. Thudo trong lanang somo chuha ini, nong kong kong so di toy. By GI Tran Then Man Kong So Sai Gila Dang Jaya Di Thok CTIU Thursday Antrom. Sao to trua sinang ti. Nguoy LY Dora Kim Teda. Lam Sao NGUI Laken Biat Voy. Nguoy Hoy NHIU V D Lam G. Mauti RVT. Dong Noi Cho BT. TIU Thursday. NGUI Kia Laay. TANHU la kong so CHGDC biet, so fi. Hoong toy thok sibang lan noi. Thok sibang lan noi zong LINC ng NHA han thui NGOCRI koy thinbao. Lethio CA sauluk gia mavao. Rangoa ichotoy trua. Kong kong NGUI nao biet. Sao, isang mababang katulong kasama ang isang batang mayaman na walang silbi. Wala ring sino man ang nagmamalasakit sa dalawang ito. Sa hapon, naroon sina Luka Daan at Luk Munting Puti sa Luk Gia, at agad na bumalik, sa malamig na taglamig na ito, hindi naman masyadong marami ang maaaring gawin. Nang makita si Apo Timog, ngumiti si Luka Daan na may kasiyahan. Natatakot akong mabaygo sa unang pagkakataon ng paglikha, kaya bumili ako ng higit sa isa, kung sakaling magtagumpay, mayroon pang isang bahagi ng gamot para makagawa ng isa pang piraso ng elixir. Ang matandang katulong na si Apo Timog ay nakatingin kay Luka Daan at sinabi. Tumigil si Luka Daan sa ngiti, nag-aral siya ng Kaizen Palm sa loob ng ilang araw, at sa kanyang palagay ay mayroon siyang kaunting tagumpay, kaya't ipinamahagi niya ang kanyang lakas, pinaga niya ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga kamay ay nagbago sa isang medyo mahiwagang anyo ng mga mudra. Agad na bumuo ng isang daliri, isang piraso ng malabong enerhiya ang lumitaw na umuuga. Nakita ni Luka Daan na siya ay medyo nagulat, hindi niya akalain na ang kanyang pinalabas na palad ay may ganitong lakas,
Kung ang palad na ito ay tumama sa isang baka, marahil ay maitatapon niya ito. Sinabi ni Apo Timog. Matapos sabihin ni Apo Timog, bahagyang inangat ang kanyang manggas, bigla ay may lumabas na isang malaking tripod na may 3 paa na halos isang talampakan ang taas. Ang malaking tripod ay may dala-dalang napakamasining na aura. Imog. Matapos sabihin ni Apo Timog, bahagyang inangat ang kanyang manggas, bigla ay may lumabas na isang malaking tripod na may 3 paa na halos isang talampakan ang taas. Ang malaking tripod ay may dala-dalang napakamasining na aura. Sinabi ni Apo Timog, kahit na si Luka Daan ay nagkaroon ng isang ideya, na dapat niyang kolektahin ang maraming kayamanan mula kay Apo Timog, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito sa hinaharap, kahit na ibenta ito ay makakakuha siya ng malaking pera. Walang magawa si Luka Daan at sinabi kay Apo Timog. Tinitigan siya ni Apo Timog, pagkatapos ay kumuha ng isang singsing at inihagis ito sa kanya. Ang bagay na ito ay hindi dapat ipakita sa mga tao. Kung makatagpo ka ng mga may masamang balak, tiyak na magdadala ka ng kapahamakan sa iyong sarili. Ganoon ba kahalaga? Agad na tinanggap ni Luka Daan ang storage ring, pinutol ang dulo ng kanyang hintuturo, at nagpatak ng isang patak ng dugo sa singsing at agad na isinusuot ito sa kanyang walang pangalan na daliri. Sa loob ng isang iglap, ang singsing ay talagang sumanib sa kanyang daliri. Agad na ginamit ni Luka Daan ang kanyang espiritual na lakas at lumitaw ang storage ring sa kanyang walang pangalan na daliri. Sabay na lumitaw ang isang storage space na halos 100 metro kwadrado sa kanyang isipan. Kung hindi niya nakilala si Apo Timog, paano siya magkakaroon ng ganitong kayamanan? Pinagsalita ni Apo Timog na may mga puting mata, tinitigan si Luka Daan at sinabi, "Alam mo na, Apo Timog. Sige, magpakakilala ka muna sa Holong Tin, mamaya ay maghahanda tayo para sa paglikha ng elixir." Ang malaking tripod na, "Alam mo na, Apo Timog. Sige, magpakakilala ka muna sa Holong Tin, mamaya ay maghahanda tayo para sa paglikha ng elixir." Ang malaking tripod na ito ay napakamaingat na ginawa. Tila ito ay isang bagay na mula pa sa napakatagal na panahon, kapag dahan-da ang hinahaplos, naglalabas ito ng mga napakababa na tunog. Nang marinig ito, agad na nag-focus si Luka Daan, at biglang may pumasok na espiritual na enerhiya sa bibig ng holong. "Maghintay ka, kung naglilikha ka ng elixir, tiyak na masisira mo ang lahat." Hindi inasahan ni Luka Daan na sa kanyang pagpasok ng espiritual na enerhiya ay nagdulot ito ng malaking ingay. Sa sinabi ni Apo Timog, agad siyang tumango. Binuksan ang takip ng tripod, inilagay ang Tamtin Thao, NGU Deeplin sa Holong Tin, at kinontrol ang espiritual na lakas upang paliitin ang apoy. Idagdag mo ang isang piraso ng Hotkey Thao, isang bahagi ng Wonglotan. Nagsimula si Luka Daan na gamitin ang espiritual na lakas upang subaybayan ang sitwasyon sa loob ng Holong Tin. Ang proseso ng paglikha ng elixir ay nagdulot sa kanya ng medyo komplikadong damdamin, sabay na sabik at kinakabahan. Biglang sumigaw si Apo Timog, "Mag-ingat, ayusin ang iyong sarili." Isang oras ang lumipas, naramdaman ni Luka Daan na ang espiritual na enerhiya sa kanyang isipan ay mabilis na bumababa, talagang isang nakakapagod na gawain ang paglikha ng elixir. Sa tamang pagkakataon na nais sanang sabihin ni Luka Daan na hindi na siya makapagpatuloy, narinig na niya ang boses ni Apo Timog sa kanyang tainga. Tinitigan siya ni Apo Timog na walang kaunting kagandahang loob. 3 oras pagkatapos, dahan-daang binuksan ni Luka Daan ang kanyang mga mata, ang buong katawan ay tila nag-aalala, masakit, at mabigat, ngunit bigla itong naging komportable. Oo, ang daloy ng espiritual na enerhiya ay pumasok mula sa pintuan ng holong, pagkatapos ay sa loob ng holong din, hindi ka maaaring magpahinga, kung hindi, ang gamot na ito ay masisira. Magkasama, pagkatapos ay kontrolin ang asul na apoy, habang ang espiritual na likido ay unti-unting nagkakaroon din ng kaunting pagtutol, isang pagkakamali ay maaaring humantong sa pagkasira ng buong materyales para sa gamot. Sa isip, patuloy na nagbigay ng mga tagubilin si Apo Timog, kahit na medyo naguguluhan, ngunit ang presensya ng espiritual na gamot ay napakalakas na nagbigay diin sa isip ni Luka Daan.
na nagbukas ng isang daloy ng makapangyarihang espiritual na enerhiya na kumalat, isang grupo sa paligid ng dilaw na gamot na iyon at ibinalik sa kanyang kamay. Ang iyong mga kamay sa paglikha ng gamot ay maaaring ituring na napa. Ang grupo sa paligid ng dilaw na gamot na iyon at ibinalik sa kanyang kamay. Ang iyong mga kamay sa paglikha ng gamot ay maaaring ituring na napakahusay. Hawakan ito. Kainin mo. Narinig ni Luca Daan na ang gamot na ito ay pansamantala lamang, kaya't sa kanyang puso ay may tanging tumaas ng 2 antas. Sa loob ng 1 taon ay mahirap magtagumpay. Kakagaling lamang ni Luca Daan sa matagumpay na paglikha ng gamot, kaya't may kaunting pag-aalala sa kanyang isip. Ano ang espesyal na pagsasanay? Ano ang sinasanay? Nang nilunok niya ang Kuan Din Dan, bigla itong naging isang mainit na daloy. Naramdaman ni Luca Daan na may kaunting tunay na enerhiya na gumagalaw sa kanyang mga meridian, na nagdulot ng kaunting sakit. Patuloy na lumawak ng malakas at panatilihin ang lakas. Naramdaman ni Luca Daan na may kaunting tunay na enerhiya na gumagalaw sa kanyang mga meridian, na nagdulot ng kaunting sakit. Patuloy na lumawak ng malakas at panatilihin ang lakas. Ang kanyang tunay na enerhiya ay dapat nakabilang sa antas ng Voodoo Tamtrong. Ang Din Dan ay agad na tumaas ng 2 antas, ang bilis na ito ay talagang kakaiba, ngunit kahit na ang Vosu ay tiyak na mauubos ng maraming beses. Holong Din, ito ay labis na nagulat kay Luca Daan, sa kontinente ng Lin Thursday. Nag-empake si Luca Daan at umalis sa lihim na silid, diretsyong pumunta sa hardin, bumalik. Sa pagsikat ng araw, si Luke Munting Puti ay dumating sa hardin sa tamang oras. Dapat itong maging mas malinis, mas maliwanag. Matapos umalis si Luke Munting Puti, si Maganda ay bumalik sa kanyang silid upang maglaba. Sa panahong ito, may bahagi pa ng Kuan Din Dan na materyales, kaya't nag-isip siya tungkol sa pagbili ng mga materyales. Isip lamang ito, kung malaman ni Apo Timog, malamang ay papatayin siya. Nagsimula siyang maghanda para sa paglikha ng Kuan Din Dan. Mabuti na lamang at medyo malaki ang silid, at si Apo Timog ay nandito upang kontrolin. Sa pagkakataong ito ay kailangan niyang lubos na umasa sa gamot. Ibinuhos ang espiritual na enerhiya sa loob ng Holong Din. Pagkatapos ay ipinasok ang mga materyales sa loob ng Holong Din upang i-refine. Walang kaunting pag-aalinlangan. Muli, si Luca Daan ay nagpawis ng sagad. Isang karanasang walang panganib. Halos wala nang natira. Hindi na makatiis. Pagod na siya. Matapos maibalik ang espiritual na enerhiya, naramdaman ni Luca Daan ang pag-ugong ng isip. Ito na. Sinimulan ni Luca Daan na gawing gamot ang espiritual na likido na ito. Ang uri ng espiritual na gamot ay angkop para sa iba't ibang temperatura, kaya't kailangan ng espiritual na lakas upang kontrolin. Kung hindi ay masisira, ngayon ay hindi na naglakas loob si Luca Daan na maging walang ingat. Siguradong magagawa ko ito. Tiyak, patuloy na nalulumbay si Luca Daan sa kanyang gawain sa paglikha ng gamot, nakatuon sa antas na mahaba. Ang itim na buhok ay sumasayaw sa magkabilang gilid ng kanyang tainga, sa kabuuan ay may kaunting karisma. Nais din niyang ipaliwanag ang ilang bagay. Kasabay nito, tila may isang puwersa ng pag-ugong sa hardin. Dahan-daang lumapit sa labas ng silid ni Luca. Medyo nag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng silid. Ang anyo ng batang mayaman ng Luca Daan, ngayon ay abala sa paglikha ng gamot. Maaaring mapansin na si Luca Daan ay isang Linjia, dahil tanging sa ganitong paraan siya makakagawa ng mga elixir. Nagulat si Alan at nag-isip sa kanyang isipan. Ang pangalang ito, talagang walang kaalam-alam, kung may ibang tao na nakakita, tiyak na magkakaroon ng kaunting abala dito. Natatakot siya na sa kaunting karanasan bilang Linjia, kung madiskubre ni Luca Daan si Alan, maaaring magdulot ito ng pagkabahala, na magre-resulta sa pagkabigo sa paglikha ng elixir, at mawawalan pa ng pera. 2 oras ang lumipas, bumukas ang takip ng kaldero at isang matinding amoy ng elixir ang sumabog. Isang berdeng apoy ang bomb alot, at sabay na isang gintong elixir ang lumabas mula sa Holong Din. Tapos na ba? Nagtagumpay na. Pero alam ni Luca Daan na kung ibebenta niya ang Kuan Din Dan na ito,
tiyak na makakakuha siya ng mas mataas na presyo kumpara sa halaga ng mga materyales, at sa oras na iyon, makakabili siya ng 2 o kahit 3 bahagi pa. Sa ganitong paraan ay mapapanatili niya ang paggawa ng elixir. Nakatagpo na ba tayo ng kaunting impormasyon tungkol kay Luca Daan? Tanong ni Dako na Bansay. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho siya bilang isang mababang katulong sa Lokjia, at madalas na pinapahirapan ng Triana Tiyong. At tungkol kay Lautam Lokjia, hindi siya naglakas loob na magsalita ng marami. Maingat na sinabi ni Tulay ngayong, mula sa ipinakita ni Luca Daan noong araw na iyon, maaaring hulaan na hindi siya isang karaniwang tao. Sabi ni Tulay ngayong, Kabanata 24, Nasaktan. Sa susunod na pagpunta sa daan ng kalakalan ng elixir at mga sandata at iba pang materyales para sa paggawa ng elixir, tiningnan ni Luca Daan ang paligid, hindi nag-atubiling pumasok sa Thin Baumano. Ang 2 malalaking lalaki na nagbabantay sa pintuan, nang makita si Luca Daan at alam na kilala niya ang kanilang ginang, ay naging mas magalang. Luca Daan, dito po. Mangyaring pumasok. Nang makita si Luca Daan, ngumiti si Vince tagapangalaga. Ang mga mata ni Vince tagapangalaga ay kumikislap, tinanggap ang Quan Thin Dan mula sa kamay ni Luca Daan at maingat na sinuri, sinabi. Ang antas ng paggawa ng Quan Thin Dan na ito ay umabot na sa mataas na antas, hindi masama, hindi masama. Sinabi ni Luca Daan ngunit sa kanyang isipan ay nag-iisip, tanging ang Diyos ang nakakaalam kung nagbebenta kayo ng 50 kimte, ngunit ang halaga ng mga materyales sa paggawa ng elixir ay 15 kimte. Kung ibebenta ito sa 50 kimte, tiyak na malaking kita na iyon, at hindi na ako mag-aalala sa kakulangan ng kimte. Sinabi ni Vince tagapangalaga, tulungan mo akong ihanda ang 4 na bahagi ng mga materyales kahapon. Sa isang silid sa loob, sinabi ni Vince tagapangalaga kay Dako na Bansay. Tinanggap ni Dako na Bansay ang elixir na ibinigay ni Vince tagapangalaga, tumingin ng kaunti at pagkatapos ay ibinigay kay Tulay ngayong, sinabi. Sinabi ng katulong na si Tulay ngayong, naiintindihan ko na, Ginoo. Agad akong mag-aasikaso ng lahat. Napansin niya na ngayon sa Thin Baumano ay may listahan ng presyo ng ilang elixir ng unang antas, lahat ay nasa paligid ng 40 kimte. Luca Daan, ang mga materyales na kailangan mo ay handa na. Narito ang 50 kimte. Pakisuri. Hindi na kailangan pang bilangin ito. Sa susunod na Luca Daan ay nais bumili ng anumang materyales sa Thin Baumano. Ito ay isasama sa isang pagkakataon. Ang pagbilang ng bawat pagkakataon ay masyadong nakakapagod, at saka, naghihintay pa rin kami na dalhin ni Luca Daan ang higit pang Quan Thin Dan. Kakaibang sinabi ni Luca Daan, ngunit sa kanyang isipan ay iniisip na masyadong mabait ang Thin Baumano sa kanya. Sige, salamat, sabi ni Vince tagapangalaga, pagkatapos ay agad na ngumiti ng bahagya. Umalis na ako, Palem. Madalas akong pumapasok at lumalabas sa Thin Baumano, hindi maiiwasan na mapansin ako ng mga tao sa Lokjia, at saka, tila ang Thin Baumano ay tahimik ding nag-iimbestiga sa akin. Bilang isang walang silbi, ang aking lola ay hindi nagmamalasakit, at ang aking tiyuhin ay hindi nagmamahal. Ngayon si Luca Daan ay nakakaramdam na ang katayuang ito ay hindi naman masama, hindi bababasa ngayon sa Lokjia ay hindi siya mamamatay sa gutom, at walang sino man ang nagmamalasakit kung ano ang kanyang ginagawa, kung hindi. Kapag gusto nating gawin ang ilang bagay, hindi ito kasing dali ng inaasahan. Tinanong ni Luca Daan, noong nakaraang araw ay sinabi ni Apo Timog na simula ngayon ay magsisimula na ang isang buwan ng pagsasanay. Ano, tatamaan ka kung kaya mong tiisin ang isang buwan, kahit na makatagpo ka ng mga taong mas malakas sa iyo, makakatakas ka para iligtas ang iyong buhay, kung hindi, mahihirapan kang panatilihin ang iyong buhay. Sinabi ni Luca Daan, kung sinabi ni Apo Timog iyon, tiyak na may dahilan siya, para sa kanyang sariling buhay sa hinaharap, kailangan niyang magpakatatag. Sinabi ni Apo Timog, makatarungan, kapag may gustong pumatay sa iyo, gustong kunin ang iyong buhay, maaari ka bang humiling ng katarungan? Ang mukha ni Luca Daan ay nagbago, natakot na umatras, kahit na siya ay nasa 3 antas ng voodoo, ngunit kapag talagang kailangan niyang makipaglaban,
Wala siyang kaibahan sa isang puting papel. Hindi ka pa bumangon. Natakot si Luka Daan at nagmadaling gumapang pasulong. Kung ang isang sipa na ito ay tumama sa kanya, tiyak na mababali ang ilang buto. Tandaan mo, kapag ang ibang tao ay gustong kunin ang iyong buhay, hindi sila makikipag-usap tungkol sa katarungan, hindi sila makikipag-usap tungkol sa mga patakaran, gusto lang nila ang iyong buhay. Makalipas ang kalahating oras, si Luka Daan ay nakahandusay sa lupa, talagang walang lakas na makipaglaban, pagod na pagod siya. Walang magawa si Luka Daan kundi bumangon at umupo ng nakayuko, nagsimula siyang sundin ang mga tagubilin ni Apo Timog, naramdaman ang 5 katangian sa kanyang katawan. Mag-relax, dahan-daang maramdaman ang 5 uri ng katangian, kapag nakilala mo na ang 5 uri ng katangian, mas madali na ang pagsasanay sa 5 uri ng mga kasanayan sa katangian sa hinaharap. At hindi niya alam kung gaano nakatagal, sa kanyang isipan ay sunod-sunod na lumitaw ang isang piraso ng berdeng kulay katangian ng kahoy, isang piraso ng maliwanag na puting kulay katangian ng hangin na lumitaw kasabay ng isang piraso ng dilaw na lupa katangian ng lupa. Ito ang katangian ng tubig at katangian ng apoy. Isang buong sistema ng Vojia, Linvo na sabay na nag-aaral. Tiyak na ang pangalang ito ay magdudulot ng takot sa buong kontinente ng Linvo. Binuksan ni Luka Daan ang kanyang mga mata, naramdaman ang hindi maipaliwanag na sakit sa buong katawan pagkatapos ng pagninilay. Ang dugo ay tila naipon, ang pawis ay tila huminto sa kanyang balat. Matapos ang nakaraang pagkatalo, mayroon ng karanasan si Luka Daan sa pagkakataong ito. Hindi pa siya nakakapagsigawa ng kanyang galaw. Ang mga suntok ni Apo Timog ay sunod-sunod na tumama sa kanya. Ito ang tiwai toidan na aking inihanda, gumamit ng isang piraso araw-araw para maligo sa loob ng 2 oras. Ang amoy ng gamot mula sa bote ay kumalat, kahit na hindi alam ni Luka Daan ang gamot na ito, ngunit naramdaman niyang mas malakas ito kaysa sa Kwan Lindan. Ito ay 3 antas ng gamot. Huwag mong sayangin. Mukhang napakamahal ng 3 antas ng gamot na ito. Tinanong ni Luka Daan, sa kanyang isipan ay nagplano na sanayin si Luke Munting Puti ng kaunti, upang makatulong sa kanya sa hinaharap. Apo Timog, kaya't pakiusap tulungan mo si Luke Munting Puti para sa akin, mabait siya sa akin. Sinabi ni Apo Timog, sabay na ibinigay kay Luka Daan ang isang jade tablet. Sige. Bumalik ka na at gumamit ng tiwai toidan para maligo. Tandaan mo, kailangan mong ibabad ito sa loob ng 3 oras, upang sa hinaharap ay magkakaroon ka ng malaking bentahe. Umalis si Luka Daan sa lihim na silid, at bumalik sa hardin. Lin V. Thinha Kabanata 26, Tiwai Toidan, 2, Zay. Si Luka Daan ay medyo ngumiti, ang gamot na ito ay talagang kapakipakan. Kabanata 26, Tiwai Toidan, 2, Zay. Si Luka Daan ay medyo ngumiti, ang gamot na ito ay talagang kapaki-pakinabang sa kanya, at hindi siya maaaring ibenta. Talagang walang pakundangan si Apo Timog. Napaka-komportable. Huminga ng malalim, tinamasa ni Luka Daan ang kasiyahan mula sa Tiwai Toidan, at sabay na nalaman ang epekto ng gamot na ito. Todo. Bumangon ka na ba? Habang natutulog si Luka Daan, hindi niya alam, ang mga sugat sa kanyang katawan ay unti-unting nawawala, at ang buong tubig ay puno ng isang liwanag na kumikislap, talagang mahiwaga. Ang ganitong uri ng gamot, tiyak na mahirap makuha ng mga malalaking pamilya, at tungkol sa Lokjia, wala ring kakayahan.